Mga bangketa na nagmistulang ekstensyon ng mga kabahayan o tindahan o hindi naman kaya pinaradahan ng mga motor o bisikleta. May mga sidewalk na tila ginawang tambakan na. Mga kalsada na naging parking area ang dinatnan ng clearing operations team sa ikinasang operasyon sa iba't ibang barangay sa Pasig City. Binaybay ng Action Line, Traffic Parking Management Office, Bantay Pasig at iba pang kawani ng Peace and Order Department ang ilang mga kalsada sa lungsod upang linisin ito mula sa mga road at sidewalk obstructions. Madami-dami ang nahatak na sasakyan, nakumpiskang mga gamit at nabaklas ng mga tindahan. Kuya! Kuya! Binili ko yan! Kuya, pakiano na dyan na. Dito man yun! May ibang residente na madaling napakiusapan dahil alam nilang mali na gamitin ang bangketa at kalsada bilang extension, tambakan at parking. Pero may iba na dismayado naman. Hindi yung may iba nga o nakalabas eh. May nakalabas eh. Hindi dapat lahat. Pag tingnan ninyo nga nakalabas ang tindahan, hindi naman tinanggal. 'Di ba? Dapat tatanggalin din. Ayan tingnan mo nakalabas dalawang tindahan. Yung yung sa aking tindahan na maliit, nilulutuan ko yun. Magluluto-luto ako. Pero okay lang kasi nasa daan naman talaga. Kaya lang lahat, hindi yung may iba hindi naman tinanggal. Nakaka-istorbo din yun. Okay lang, kaya lang ako minsan talaga nagtataka, gaya niyan sa kabila niyan, nakalabas yung uso. Tapos kami nandito kami sa bangketa din naman sila Pare-pares naman kalagayan namin, nagbabayad kami ng tax kasi kumukuha kami ng mga permit. Okay lang. Amin lang naman, nakadikit na dito, pwede naman dumaan. Tsaka may poste, may tindahan sila. Tinan mo, nakalawit yung tindahan. Supposed to be, nakalinya lang kami. Hindi din naman makakadiretso. Yun lang naman. Okay lang mag-clearing. Sana pare-parehasin lang. Ayon sa Special Operations Unit, araw-araw ang kanilang operasyon sa direktiba ng DILG o Department of Interior and Local Government. Ang barangay road clearing operations ay isinasagawa para malinis at maiayos ang mga kalsada sa mga barangay para sa mas mabuting daloy ng trapiko na siyang magriresulta din sa mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente sa lungsod. Pasok muna yung mga bago mo yung lisensya dyan. Hindi po, lisensya po muna, kami pasok. Perfect. Ano kinunahin mo na yan? Anong plate number? Nasa baba, dali mo yung plate number! Hindi nagagamit na. Ito po inyo Sana po, anim na motor. Pasok mo na po. Pasok niyo mga motor. Kailan po? Talagay ko lang naman muna dyan. Hindi, alis sa Kasumiki. Sige na po. Kasi po inaanap po natin dito yung daan ng kahapon. Kasi bangga naman sa poste kaya Kahit po, kaya nga po pala tandaan ng government ng poste, dapat po yan, hindi nag-aanit. Kasi property nyo behind the post. So nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng West Bank Road para ipatupad po yung ating binaba ng DILG na memo yung regarding sa barko, yung Barangay Road Clearing Operation. Alam po natin na nagbagyo, inano po natin to. Lahat po nandito na nasa karsada, kaya ngayon po nagro-road clearing tayo para humagamit yung ating karsada ngayon in case of emergency. Makalabas-pasok po yung ating mga emergency vehicle. Nakita nyo ba po, simula dun sa umpisa pa lang, ang dami na natin nakuha, ang dami natin pinagsabihan. Regarding po, dito sa paggamit po ng karsada na ginagawa na nila ng private. Ito pong karsada, ginagamit po ito ng ating mamamayan. Dapat po ito, nagagamit po ito ng maayos at hindi ho ginagawa as a private po ito. Kaya ngayon po, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng West Bank Road. After po nito, dire-diretso pa po tayo ng Manggahan, Santa Lucia. Papunta ho tayo ng Pasig Palengke para ho doon mag-clear pa rin po tayo. Dire-diretso po ang ating clearing operation. Simula po ngayon hanggang sunod ng mga araw po. Actually sir, everyday po yan. Sa 30 barangays po, sa araw-araw pinupuntahan po namin yung 30 barangays ng Pasig. Regarding nga po sa binaba ng DILG memo, yung barko.
Sila po kasi humihingi ng tulong sa atin. Yung barangay road clearing operation para po malinis ang kanilang mga barangay. Katulad sinabi ko po, magamit ng ating mamamayan na maayos ang karsada at hindi ko ginagawa as a private property ng mga ilang mga individual. Katulad ng sasakyan na sira, ginagamit po ito. Ako yan, pumarada lang ako dyan, wala nang mag-ano. Ngayon po, iba na po. Kaya nga po, nandito kami araw-araw, halos 4 na barangay araw-araw ang iniikutan namin. Regarding po dito sa ating road clearing para maging maayos, passable, maging safety ang ating mga mamamayan. So approximately, siguro mga nasa 30 na mga nakukuha na natin, no? Maliban pa yon yung sa mga extension ng kanilang mga tindahan. Halos nag-extend na sila, meron din tayong mga nakukuha ng mga paninda. So ito, kinukuha natin, dinadala sa opisina, pagdating doon, ipaprocess, titikitan po sila for illegal vending. Yung mga sasakyan naman po, sa opisina din po, titikitan sila para sa kanilang mga violation, mga illegally parked, mga driving without license, driving without helmet. Yun po yung ano. Ngayon po, yung nakita niyo po mga extended na tindahan kanina, ito po binaklas po natin. Kasi ho, nakakasagabal po ito. Ang lito ng karsada ng West Bank Road, two-way pa po. Pag may dumaan na truck, halos bigayan na lang ang nangyayari. Dapat po ito, passable, dire-diretso po ang takbo ng ating mga sasakyan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.